Hi! So, yung topic ko po today is yung mga lesson na natutunan ko sa immediate family ko upon growing up. So, simulan ko po sa papa ko. So, ngayon, yung natutunan ko po sa kanya is always pay on time sa mga pinagkakautangan mo. Lagi, kasi sabi ng papa ko po, lagi daw nating mararamdaman na may pera tayo pag maayos tayo magbayad sa mga pinagkakautangan natin. Siguro dahil maraming pwedeng magpahiram sa'yo, unlike pag hindi ka maayos magbayad, syempre, hindi ka na nila papahiramin. Paano kung may emergency ka talaga? Paano pag kailangan mo talaga ng malalapitan? Pero dahil sinira mo yung pangalan mo, wala nang pwedeng magpautang sa'yo or wala nang gusto magpautang sa'yo. So yun yung parang tumatatak sa isip ko. Kaya ngayon, before pala, nung kailangan ko palaging mangutang. Though ngayon, at sa blessing ni God, kahit paano, hindi na ganong umuutang. Kahit po paano, so medyo swerte na. So, pero yun yung isang pinaka-importanting life lesson na natutunan ko sa papa ko upon growing up. Kasi kami naman, na buhay kami especially nung college namin, na sobrang dami talagang utang nila mama at papa para lang mag-aral kami ni Shine. Pero yun, dahil sa maayos sila magbayad, nakatapos kami ng puro utang. Pero over the time, nabayaran naman lahat yun. And even sa ngayon, yung mga nagpapautang sa papa ko, tinatanong pa kung mangungutang ulit si papa. Pero syempre, dahil may work na kami, hindi na nila yung kailangan gawin. Tapos, yung second naman is from my mama. So, ang sinasabi ng mama ko na sobrang favorite ko na lesson from her is, as much as possible, huwag kang magsasalita ng hindi maganda sa iba. Whether it's a person, whether tungkol sa animal na kasama ng person, or kung ano man yung possessions niya, objects, appearance. So, kung iisipin kasi natin, kunyari meron tayong nakitang tao na not in very good shape, hindi mo naman pwedeng sabihin na, uy, ang taba mo yan na. Huwag mo na lang sabihin. For sure yan, alam nila yan. Tumitingin sila sa salamin, nakakita sila ng salamin. They know na, okay, ano na pala, medyo lumalaki na ako. For sure, meron silang pinagdadaanan yan kung bakit sila nasa ganong state. And for certain din naman na meron silang ginagawang paraan to overcome those, or if ever, may health condition sila. So, hindi natin kailangang sabihin yun. Okay lang na hindi natin sabihin po yun. Tapos, yung isa pa doon is, kunyari meron kayong nakita hindi magandang bagay tungkol sa ibang tao or narinig na ibang bagay sa ibang tao. So, hindi nyo kailangan mag-comment tungkol din dun sa masamang bagay pa na yun. It's okay. Kung hindi maganda yung sasabihin mo, wag mo na lang sabihin talaga. Kung agree ka doon na masama yung sinasabi ng kasama mo tungkol sa ibang tao, and yaan mo na lang. So, okay. Parang, kung gano'n sabihin mo na lang na, okay, oo nga, no, parang oo nga. Wala, parang end of conversation. Wala na lang silang maduduktong. So, I really like that idea kasi parang pag-inisip po natin na hindi natin tinotolerate yung masamang thought towards sa ibang tao. Kung sakali mong may naisip kong masama, nasa sayo lang yon, hindi na malalaman ng iba. And pinakamaganda doon, hindi ka makakasakit ng feelings ng ibang tao. So, yun yung kagandahan. Kaya, isa yun sa mga favorite kong life lesson. And, from my sister, so, meron lang po isang kapatid. So, yung lesson na natutunan ko sa kanya is, don't give too much sa ibang tao. Or, pag hindi tungkol sa'yo. Learn to save something for yourself then. Baka kasi sa future, wala ka na para sa sarili mo. Or pag ikaw man yung nangailangan para sa sarili mo. So, isa yun na gusto ko kasi upon growing up, gusto ko talaga makatulong sa mga malalapit sa akin. Kaya din siguro minsan feeling ko, medyo, hindi ko sure, pero for me, I think giver na ako sa ngayon. Pero, yun nga, natutunan ko na over the time, I need to save something for myself then, and sa family ko. Hindi puro bigay lang, ganun lalo na sa iba. Kasi, to be honest, hindi mo rin naman malalaman kung meron bang nagtitake advantage lang ng goodness mo, or alam mo yun na hindi mo sure kung ang thought ba nila is genuine, kung ba't sila lumalapit sa'yo. Pwedeng, alam mo yun, yung parang
nagpapanggap lang po sila. Masakit mang isipin pero hindi yun imposible. And it can happen for certain. So, yun po yung isa. Minsan nga din po napapaisip ako eh. Kunyari, di ba sa daan, minsan meron po sa inyong lalapit, tapos sasabihin na, pwede bang makahingi ng ganito, nawawala kasi ako, nanakawan ako. Lagi kong naiisip, sinasabi ko din po dun sa mister ko, paano kung genuine talaga yung situation na yun? Tapos minsan, natry namin magbigay doon sa ganon. Tapos ngayon, nakita namin, sabi niya kasi, sasakay doon siya papuntang Tayuman. Tapos ngayon, binigyan namin siya ng 20. Pamasahin niya, papuntang Tayuman. Okay. Tapos ngayon, nakita namin, lumakad lang siya. Tapos meron na naman siya nakasalubong, nangihingi na naman siya ng pamasahe. Pero sabi siguro namin, na nung time na yun, parang kulang siguro yung nabigay natin, kaya siguro humingi pa siya ng food. Pero nung isang araw, after lang ng ilang araw, nakasalubong na naman namin. Humihingi na naman, pupunta na naman po siya ng Tayuman. Sabi, doon ko napagtanto na, ayun, hindi genuine. So, isa lang po yun sa mga sample nung sinasabi ko na meron talagang mga hindi genuine. Pero minsan, pag naiisip ko, paano pag, kunyari, mama mo yon, papa mo yon, nangyari talaga sa kanila yon, tapos walang gustong tumulong kasi nga, yun yung ginagawa ng ibang tao. So, parang, ano na yun, nakakalungkot lang po. So, ayun, yan, napalayo na ako dun sa topic ko, pero segue lang po yun. Tapos, last but not the least, yung natutunan ko sa lola ko, tsaka kay mami, upon growing up kasi kasama ko sila sa bahay, na maging thrifty, mas madami kang madudukot pag lagi kang nagsisave as much as possible. So, ngayon, dapat talaga mag-save kahit na paano. Regardless daw po kasi, sabi po sa mga nakapanood ko, regardless daw po kasi kung gaano man kalaki yung income mo, pero kung napakalaki rin ang gastos mo, wala rin. Same pa din po. Hindi ka pa rin po makakaipon. Unlike kung yung maliit lang po yung pera mo, tapos nagsisave ka pa rin, you know your limitations, kung hanggang saan lang po yung pwede mong gastusin, mas okay pa din kasi meron ka pong masasave na partially man lang kahit sa sahod mo. For example, dati po, nung sa first job ko, naalala ko, yung sweldo ko po nun, may payslip pa ako nun hanggang ngayon, kaya nakaka-humble yung beginnings na yun. Yung first na sweldo ko po nun, nung way 2014 pa, though syempre 2014 pa po yun. And feeling ko nun kasi single naman po ako nun, tapos first time ko mag-co-work, 11,000. Minimum po ata yun nun eh, kung di po nagkakamali. 11,000 or 12,000. Pero parang 11,000 or 11,500, ganon. Alam mo po, may payslip pa po ako nun eh. Tapos ngayon, parang sobrang happy ko dahil meron po akong ganung pera. Tapos, bumili po ako ng cellphone. Natatandaan ko, first na smartphone ko na binili ko is Cherry Mobile. Sobrang happy ko doon kasi nga 5K yon, tapos sinuhulugan ko yon. So, ayun, sobrang nakaka-proud na moment sa akin yon na nabili ko yung sarili ko ng ganun kahit hulugan siya. Ayun. Pero kung iisipin kasi, pag nag-save ka nun, so kahit 11.5 yung sahod ko nun, nagtitipid pa rin po ako nun. Nagtatry ako magbaon, nagtatry ako na huwag kumain sa labas kung kaya, as much as possible, huwag kumain sa mga yung mga fast food kung wala naman pong occasion, ganon. So, ayun, parang ever since na ganun po, tumatak na yun sa isip ko. Then naalala ko pa one time, yung lola ko, sobrang hilig po nung mangolekta ng mga, yung bigas po na mura dati, NFA po ba yun, na bigas. To the point na parang sobrang dami naming stock nila lola ng bigas dahil nga po inipon niya yun. So, ganun po siya katipid. Kumakain naman po, pero yun yung pinipili niyang bigas kasi bukod sa mura, matagal pa pong masira daw, sabi niya po. Pero, ayun, hindi po siya ganong masarap. So, ayun, sa ngayon po, yun po yung gusto kong i-share. Hanggang ngayon, I try to live by dun sa mga lessons na yun. Especially po dun sa natutunan kay Papa and Mama. I really like those two. So, lalo na po yung kay Mama. Hanggang ngayon, yun po yung gusto ko. Siyempre, mas gusto ko po makilala ko sa mga bagay na gusto ko, yun nakikita ko maganda sa tao, kaysa sa mga bagay na sasabihin kong hindi maganda sa tao. So, ayun po. Mas maganda rin sabihin mo na, uy, parang pumayat ka. O kaya kung tumaba man siya, huwag mo lang sabihin. Stop. Stop. You don't need to say anything. Parang, hi, gano'n. Pwede ko lang mag-hi. Kumusta? Gano'n. So, ayun. Pag
positive yung sasabihin mo, go, sabihin mo. They deserve to hear it. Yun po. Ayun, yun lang po sa ngayon. Thank you sa pakikinig nyo. And I know na hindi po to for all, and if you don't like this kind of content or vlog, okay lang po. Wag lang po kayo manood. Thank you po, yun lang po.